Hi guys, good morning po sa inyo lahat. Ayan, meron po akong iluluto ngayon na kare-kare. Buto-butong kare-kare po yan, spare ribs. Yan. Ngayon, ito na po, nilagay ko na sa kaserola at pakuluan na po natin. Palalambutin muna natin ng bahagya at mamaya igigisa ko pa yan at lulutuin ko pa ulit. So, ayan na po muna siya. Tatakpan po natin at lulutuin sa katamtamang apoy lang hanggang sa medyo lumambot. Guys, gisa na po ako ng bawang at sibuyas. Hindi ko na napakita sa inyo. At magmamadali ho ako. Wala na akong time. Yan, ilalagay na natin ang spare rib. Ayan, nilagay ko na po yung spare rib na pinakuluan natin kanina na pinalambot natin. So, yan. Katamtaman lambot pa lang yan kasi papakuluan ko pa yan. Gigisa muna natin ng konti. Ilalagay natin yung kaldo, yung pinagpakuluan nito para malasang malasa. Yan. And guys, nilagay ko na yung sabaw. Papakuluan muna natin. Papalambutin muna natin ng ulit. Yung mas masarap kasi yung malambot talaga. Yan. Siguro mga 10 minutes pa ganun. And then ilalagay na natin yung iba pang mga ricado. Ilalagay na natin siya ng atspete, paminta, asin, at yung mga gulay. And then hindi natin pwedeng kalimutan yung peanut butter. Ayan guys, habang pinapakuluan ko ang ating spare ribs, gagawa tayo ng slurry, yung cornstarch na may tubig po. I-dissolve natin sa tubig yan. And magagawin natin pampalapot din mamaya po. Yan po, 2 tablespoon ng cornstarch. Yan, dinisolve ko na po sa 1/2 cup ng tubig. Yan ang gagawin natin pampalapot. Yan ang tinatawag po na slurry. And hindi ko na nga po pala naipakita sa inyo. Sa susunod po ang aking pagtuturo ng aking paggawa ng adobo. Adobong spare ribs po yan. Hindi ko na po naipakita sa inyo. Madalian po magluluto ko ngayon. Sa susunod ko na po ituturo. Here's yung ating atspete powder. Lalagyan lang natin ng konting kaldo, sabaw ng doon na tayo kukuha. Hindi na natin gagamitin ng tubig. Yan na guys ang ating atspete powder. Medyo hindi lang kasing orange sa video, pero sa personal ay kulay na kulay. Hindi ko pa alam bakit ganito siya sa video. Hindi siya ganun ka-orange tingnan, Ayan, nilalagyan na po natin to dun sa pinapakuluan natin spare ribs. Ayan guys, nilagay ko na ang annatto powder dito na dissolve natin sa tubig. Sa sabaw po nitong niluluto natin dahil ganun din naman po yun madadagdagan lang ng tubig to since marami pa naman siyang sabaw. Ito na po ang ginamit ko. Yan, and then lalagay na natin maya ang cornstarch slurry para medyo lumapot na po at lalagay natin ang mga gulay. Titimplahan ko na rin po yan ng asin at paminta. Konti lang po kasi naman natin yan sa bagoong. Kaya konting asin na lang po ilalagay natin. Lalasahan din po natin syempre. Lagay na natin ang ating slurry. Ininaan ko muna yung apoy para hindi po biglang lapot. Pag malakas pa ang apoy, biglang lalapot yan. Yan. And hahaluin na po natin ng mabilisan na paghahalo para lumapot-lapot. Lagyan na rin natin ang ating mga gulay. Konting asin lang po nilagay ko dito kasi mag-aano pa naman po mamaya yung bagoong ititerno natin dyan. Yan, lalapot pa po yan mamaya. Hanggat umiinit po yan, lalo lumalapot. Lalagyan din natin ating Baguio beans. Yan.
natin lalagay ang mga gulay. Yun nga po pala ang ating peanut butter, no? Bago ko makalimutan. Ito pong peanut butter na nabili ko ay medyo creamy. Hindi ko po alam kung anong nito, lasa. Medyo creamy po siya. Hindi ko rin alam kung, hindi ko pa po kasi ito natitikman. Hindi ko din po alam kung medyo maalat-alat ba to, ano. Ngayon ko pa lang po matitikman to. Dadamihan na natin para masarap. Pero peanut butter po talaga. Nagpapasarap sa kare-kare. Todo na natin. Dahil maliit lang naman itong bimbi ko para masarap. Yan. Halu-haluin lang natin. Ayan guys, nilagay ko na rin yung talong. Tatakpan ko po ng sandali at mga 3 minutes ganun po para medyo lumambot yung talong. Lalagay ko na rin po yung ating pechay. And then, pag lumambot po ang pechay, okay na po yun. Tikman-tikman din po natin yung lasa. Huwag natin kakalimutan. Ayan guys, nilagay ko na po yung pechay. Inuna ko pong nilagay yung buntot kasi hinati ko po dahil mahirap naman po kumain ng masyadong mahabang dahon, di po ba? Kaya hinati ko po yung pechay ko sa dalawa. Bali, hinati ko lang sa gitna. Inuna kong ilagay po yung medyo matigas para pagka medyo palambot na siya, ilalagay ko naman yung pinakadahon talaga. Kaya nga guys, luto na po ang ating kare-kare. Tinikman ko na po yan. Napakasarap po. Adjust nyo na lang po yung asin. Hindi po pwedeng sobrang alat. Hindi rin po pwedeng sakto. Medyo tatabangan nyo lang po ng bagya, no? Para po paglagay ng bagoong, pagkakain nyo sabay ng bagoong, saktong-sakto ang lasa. So, see you guys on my next vlog. Bye! Thank you for watching.